Magnolia Hotshots, gagalaw na rin sa trade. Ginebra trade, kailangan na. Alanganin this Commissioner's Cup kapag wala silang nakuwang big man. Nagsimula na nga yung mga trades sa PBA. At isa nga sa inaabangang gumalaw ay ang Barangay Ginebra. Dahil mayroon nga silang isang seryosong issue na kailangang magawan ng paraan. Lalo na ngayong Commissioner's Cup. Yan ay yung kanilang problema sa kanilang frontcourt position. At kung hindi ito maaayos, posibleng mas mapaaga pa yung kanilang bakasyon next conference. Sa darating nga na Commissioner's Cup, wala nang height limit para sa mga imports. Ibig sabihin, aasahan natin na papasok yung mga 6'10 to 7 foot imports. Ngayon ang tanong, handa ba ang Ginebra na humarap sa mga naglalakihang imports? Kung babalikan natin yung mga nakalipas na conference, iisa lang ang paulit-ulit na problema ng Ginebra. Lagi silang talo sa ilalim, hirap sa rebounds, at walang consistent rim protector. At kapag kalaban nila yung may mga dominanteng big man sa loob, ay kahit gaano pa kagaling yung guards to wings ng Ginebra, ay hirap na hirap silang manalo. Hindi na ito bagong issue. Ilang conference na nating nakikita na kinakapos ang Ginebra sa frontcourt position. Oo, nandyan si Japet, pero aminin natin, hindi na niya kayang maglaro ng heavy minutes laban sa mga mas bata, mas malalaki, lalo na next conference na mga higanteng imports yung kanyang haharapin. Oo, may moments na maganda yung nilalaro ni Japet, pero sa isang buong conference, doon na lumalabas yung kanyang limitation. Kaya nga kahit maganda yung laro ng Ginebra sa All Filipino, pero pagdating ng semis, ay doon sila bumabagsak. Kadalasan dahil talong-talo sila sa rebounding at inside presence. Nandyan pa nga rin si Justin Brownlee na isa sa pinaka naging mahusay na import sa PBA history. Pero ang tanong, hanggang kailan sasaluhin ni Brownlee ang lahat? Hindi nga pwedeng si Brownlee yung primary scorer tapos siya rin yung re-rebound at didepensa sa loob. Basketball is still a game of size, lalo na sa Commissioner's Cup. Kaya kung si Brownlee yung aasahan dyan ng Ginebra, ay ngayon pa lang ay masasabi nating alanganin na sila. At kung hindi nga gagalaw ang Ginebra management at hindi makakakuha ng maaasahang big man, ito yung mga posibleng mangyari. Una, sa elimination pa lang ay mahihirapan na ang Ginebra. Dahil sa Commissioner's Cup, hindi lang San Miguel yung may big man. Expected lahat ng kupunan meron yan dahil mga higanteng imports yung kanilang kukuhanin. Pangalawa, mas lalo silang mahihirapan sa rebounding battle dahil wala nga silang big man. Pangatlo, mapipilitang mag-small ball ang Ginebra at ang worst case scenario ay mapapaaga yung kanilang bakasyon. Real talk lang tayo mga chong. Kung seryoso ang Ginebra na muling makakuha ng kampyonato, kailangan na talaga nilang resolbahin yung kanilang big man issue. Hindi nang pwedeng okay na yan, kaya na yan ni Brownlee, sistema na lang ang bahala. Dahil sa conference ng puno ng higanting imports, ang walang maaasahang big man, automatic dehado ka na agad. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Magnolia Hotshots, gagalaw na rin sa trade. Nag-umpisa na talaga ang trade season sa PBA. At ayon nga sa ipinost nitong si Snow Badwa, ay gagalaw na nga daw ang Magnolia Hotshots. Ang kanilang target ay mga batang big man. Nababanggit na nga nitong si Snow Badwa na nasa trading block na ng Magnolia Hotshots ang kanilang veteran big man na si Ian Sanggalang. At mukhang pinaghahandaan na nga ng Magnolia yung kanilang magiging future dahil batang big man yung kanilang tinatarget. Sa ngayon, wala pang lumalabas kung sino yung target ng Magnolia Hotshots. Pero may ilan na nagsasabi na si Ken Mike Carino nga raw yung target ng Magnolia base sa clue ni Snow Badwa na sino-sino
hula nyo. Means, Ken Mark Carino. Pero tingnan na lang natin kung sino nga ba yung kukunin ng Magnolia Hotshots. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo yung kukunin ng Magnolia? Ano rin yung masasabi nyo na alanganin ng Hinebra kapag hindi nakakuha ng big man? Comment mo lang dyan sa ibaba.